Sa kasaysayan ng Pilipinas, bihira ang sandaling ang isang nakaupong pangulo ay haharap sa salitang impeachment. Ngunit ngayong 2026, muling umalingaw-ngaw ang tanong, may impeachment na ba laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ilang kaso na? At higit sa lahat, alin ang totoo at alin ang ingay lang? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa videong ito, ilatag natin ang buong kwento. Mula sa opisyal na tinanggap na impeachment complaint hanggang sa mga isinampang kaso na hindi pa kinikilala ng Kamara. Walang kulay, walang kampihan, katotohanan lang. Noong Enero 19, 2026, isang mahalagang dokumento ang isinumite sa House of Representatives. Isang abogado, sa tulong ng isang party list congressman, ang naghain ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang unang reklamong formal na tinanggap ng Kamara. May endorsement, may record, at may opisyal na proseso. Ang reklamong ito ay agad na ipinasa sa Office of the House Speaker na ayon sa saligang batas ay simula ng impeachment proceedings sa mababang kapulungan. Sa reklamong ito, inakusahan ng Pangulo ng paglabag sa konstitusyon, betrayal of public trust, at mga alegasyong may kinalaman sa paggamit ng pondo ng bayan, flood control projects, at ilang desisyong pampamahalaan na sinasabing labag sa batas. Mabigat ang mga salitang ginamit. Ngunit tandaan, ang impeachment ay hindi hatol. Ito ay isang paratang na dadaan sa proseso. Ayon sa ilang mambabatas, ang reklamong ito ay mahina, kulang sa sapat na basehan, malamang hindi umud, samantala gigit man ng Malacanang na walang nagawang impeachable offense ang Pangulo. Para sa administrasyon, ang kaso ay political, hindi legal, ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Makalipas ang ilang araw, dalawa pang impeachment complaints ang isinampalaban kay Pangulong Marcos. Magkakaibang grupo, magkakaibang dokumento, ngunit isang layunin, mapanagot ang Pangulo. Noong ihain ang mga ikalawa at ikatlong reklamo, hindi ito opisyal na tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara. Ang dahilan? Ang opisyal na autorisadong tumanggap ng impeachment complaints ay wala umano sa bansa. Kaya ayon sa Kamara, wala pang formal receipt. Dahil sa impeachment, hindi sapat ang pagsumite lang ng dokumento. Kailangan itong opisyal na tanggapin at mai-record. Sa mata ng Kamara, ang unang reklamo lamang ang formal na kinikilala. Ang ikalawa at ikatlo ay submitted pero hindi pa filed sa proseso. Ngunit para sa mga naghain ng kaso, ang mahalaga ay naisumite ito sa loob ng Kamara. Ito ngayon ang legal at procedural debate. Linawin natin. Ang impeachment complaints na isinumite laban kay BBM. Isa lamang ang formally accepted at nasa opisyal na proseso. Dalawa ang hindi pa tinanggap ng Kamara. Ibig sabihin, may isang aktibong impeachment complaint at dalawang pending na nakabitin sa procedural issue. Para sa unang reklamo, maaring i-refer sa House Committee on Justice, dadaan sa determination of sufficiency, at bobotohan kung usad o hindi. Para sa ikalawa at ikatlo, maaring muling ihain o manatiling bahagi ng political na pressure, hindi pa legal na proseso. Ang impeachment ay hindi basta sigawan, hindi ito social media war, hindi rin ito agad na pagpapatalsik. Ito ay isang mahigpit na proseso sa ilalim ng konstitusyon. At sa ngayon, ang malinaw na katotohanan na ito, may impeachment laban kay Pangulong BBM. Isa lang ang opisyal na kinikilala. Ang dalawa ay bahagi pa lamang ng laban sa politika at proseso. Sa mga susunod na araw, hindi lang pangalan ng Pangulo ang nakataya, kundi ang integridad ng ating mga institusyon at ang pananagutan ng kapangyarihan. Ito ang katotohanan. Ito ang proseso. At ito ang kwento ng impeachment laban kay BBM. Tanong sa inyo, sa tingin ninyo, dapat pang ituloy ang impeachment laban kay Pangulong BBM kahit isa pa lang ang opisyal na tinatanggap na reklamo? O para sa pananagutan, hindi dahil political lang,
Hintayin muna ang proseso. I-comment ang sagot ninyo at ipaliwanag kung bakit. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.